Oh, hindi naman last Sunday lang yung anniversary, di ba? Ito po ay isang, paano ba? Isang linggo o isang buwan po nating isa-celebrate, no? At napakabuti po ng Panginoon, binigyan po niya tayo ng pinagpala at anointed na speaker. Amen po ba doon, no? Si Pastor Ray Morales. At binigyan tayo ni Lord ng magandang panahon. Usually kasi pag nag-anniversary, maulan po talaga. Pero kung naalala nyo po, binigyan tayo ni Lord ng magandang panahon. At higit sa lahat, yung provision, dati-rati, ang sabi nila, pag nag-anniversary yung Zion Baliwag, wala namang merienda, kaya wag na lang tayo umattend. May merienda, di ba? Bakit? Kasi po, God is gracious. At may sumobra pa, di ba? At higit sa lahat, marami ang nag-invite. Palakpakan niya po natin si Lord. Amen. Talagang God is good. Saka, of course, kayo po na nandyan ngayon. Pwede po ba nating batiin yung katabi natin? Sabihin mo, kapatid, ako'y nagagalak at wala ka sa higaan ngayon. Nandito ka sa araw ng pananambahan. Amen. Mabuti po ba ang Diyos sa buhay po natin? Tayo po muna saglit na mag-pray. Taas nga po natin yung ating mga kamay and let me pray sa ating pong mga ipinagkaloob. Doon po sa mga may pangangailangan, idulog, ilapit natin to sa Diyos. Panginoon, nais po namin kayong purihin, pasalamatan sa aming buhay, maging sa araw ng aming pagsamba. Salamat sa bukod tanging araw na ito na inilaan niyo po sa isang linggo upang papurihan, pasalamatan kayo, dakilain kayo sa aming mga buhay. Salamat sa paalala that it's not about us, O Lord, that in this life that we live, it's all about Jesus. It's all about what you have done and what you are going to do sa aming mga buhay. Pero hindi lamang po yung mga ginawa at kaya niyong gawin, kundi it's all about who you are in our lives. You are our Savior. You are our loving God. Kayo ang aming Redeemer at kayo po ang laging nagpo-provide sa aming mga pangailangan. Today, we thank you sa provision nyo sa aming church anniversary. We thank you sa mga families na nakarinig din yung salita, nakakilala sa inyo. And we even thank you, Lord, sa blessings at breakthrough na ipinagkaloob niyo po sa amin as a church, as a family. Lord, today, we pray that you will help us preserve the fruits. We pray, Lord, na tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-focus dahil hindi pa po tapos ang aming pong faith goal, ang aming project. Ito po ay magpapatuloy pa rin at sa inyong biyaya at tulong, Panginoon, maaabot po namin ang aming mga project, Lord, na may kinalaman po sa inyong dakilang pangalan. Today, we also pray na pagpalain niyo po ang mga kaloob na amin pong naibigay para sa inyo. Lord, we give not because we want to be blessed. We give because you deserve, Lord. And we have already been blessed because of Jesus in our heart. So today, Panginoon, make us grateful, thankful, and hopeful. Make us generous, Lord, lagi sa inyong gawain dahil alam namin, Panginoon, anumang aming ibinibigay at isinusuko sa inyo ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Pagpalain niyo po ang mga offering na ito, naway ibalik niyo po ito sa mga kamay na nagkaloob ng siksik, liglig at umaapaw. Tuparin niyo po ang kanilang mga panalangin, magkaloob kayo ng promotion, ng trabaho, good health, restoration sa mga family, even, Lord, healing sa mga may sakit, at higit sa lahat, Panginoon, kaligtasan sa mga hindi pa nakakilala sa inyo. We also pray for financial prosperity as you will, Panginoon, sa tamang panahon. We will continue to trust in you, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Minsan pa nga po, papurihan, palakpakan natin si Lord sa ating buhay. Good morning po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin, pag-aaralan po natin yung topic about faith. Everybody say faith, no? Alam nyo, minsan akala natin, expert na tayo sa salitang faith. Bakit? May Facebook, may mga nagko-quote, minsan pinopost po natin yung kanilang mga quote. Minsan, ang dami nating mga naririnig at mga nababasa na mga mukhang bago po na kaalaman, pero kung minsan hindi naman po nakalakay o nakasaad sa Bible. But ngayong umaga na to, as we continue to celebrate yung ating tema na God is able, of course, the only way para maranasan natin that God is able is for us to have faith. Kailangan talaga magkaroon tayo ng faith. Sabi mo nga sa katabi mo, you must have faith. Pero hindi lang po sapat na may faith ka,
Importante din po, meron kang tamang faith. Everybody say, right faith. Kasi po kahit may faith ka, pag ang faith mo naman sa tao, ang faith mo nakasalalay sa ATM, di ba? Nakasalalay sa sahod. That's a wrong faith, di ba? Kasi ang faith po o pananalig, dapat po ito ay nakatuon sa ating Panginoon. Amen po ba? So, I just thought, ang dami na natin pinag-aralan about faith, no, tungkol po sa extravagant at sa kayang gawin ng ating Panginoon. Na-realize ko ngayong umaga na to, I would like to introduce to you a topic, Faith 101. Everybody say, Faith 101. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang faith? Kaya sa message na ito, we're going to talk about the basic in faith. No? Alam niyo po, pag nag-aaral kayo, if you're a freshman o di kaya bago lang po sa isang school o di kaya sa isang kurso, sa isang module, lahat po halos ng pag-aaralan nyo lang, 101 lang po laging ilalagay dyan. In other words, when we say 101, it means the most basic teaching about that subject. Hindi muna yung mga malalalim. Bakit? Kasi po, yung basic, yun yung foundation, di ba? May mga Kristiyano, sabi nila matitindi daw yung faith nila, yung pala, yung foundation marupok, di ba? Mahina. Kaya nga po, kailangan ngayong umaga na to pag-aralan natin, what is the basic or the 101 ng ating pananampalataya? Alam niyo po, as I start po, no, ang mundo, ganito po ang kanilang pananaw sa faith. Correct me if I'm wrong, ha? To see is to believe. Alam mo, pag may nakita ako, maniniwala ako. Di ba? Sino ho dito, lagi kang binabantayan, laging tinitingnan yung buhay mo. Sabi mo, may Lord ka. Sabi mo, naniniwala ka. Sabi mo, nagpipray ka. Wala naman eh, di ba? Because ang mundo po, they're always asking and looking for material evidence. Tama po ba yon? Ganun po ang turing nila sa pananampalataya. Kaya alam niyo po, ang problema po sa ganitong klaseng mantra or teaching, prosperity gospel po yan. Of course, God wants us to be prosperous, God wants us to be blessed. Kaya lang po, hindi po sa kabuuan ng ating buhay lagi, hihingi tayo ng pagpapala sa Panginoon. Bakit? Ang katunayan o ang ebidensya ng pananampalataya, hindi lagi basihan ang material na blessing. Amen po ba doon? Amen po. Kung minsan po, iaalaw ni Lord na dadaan ka sa problema, dadaan ka sa kawalan. Sino ho dito yung medyo wala ka ngayon? Sino naman po dito yung walang-wala talaga? Sino naman po dito yung hindi ka lang walang-wala, nagwawala ka na, di ba? Bakit? Kasi ganun ang buhay eh. May bahagi talaga na wala. Pero, ang Faith 101 ay kabaliktaran dyan because it says, believing is seeing. Mauna mo naman ang palataya, saka mo makikita ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Alam nyo po, believing is seeing can only be accomplished when you have the right kind of faith. Amen? When you have the right kind of faith. Kaya, pagdating sa Kristyanismo, hindi lang po mahalaga that you have a commitment and a conviction. Pagdating sa Kristyanismo, mahalaga din po, you have this contentment in the Lord. Whether God gives it today or hindi pa muna o hindi na talaga, as long as you are contented sa ating Panginoon, that is the right kind of faith. Of course, marami pa pong topic na pwede nating pag-aralan patungkol sa faith. Anyway, nagbabasa po ako ng mga news ngayon. Isa sa mga nabasa ko ay nakalabas na po ba ng Pilipinas si Mayor Alice Go? Okay? Na-hold yung kanyang hinold po yung kanyang pag-alis. Pero ang tanong, baka nakaalis na, no? And then yung SONA bukas, and then marami po akong mga pinag-aaralan. Pero isa po sa nag-i-excite sa akin sa isang article na nagpapadala sa akin, nag-subscribe ako, is yung pong mga bagay na may kinalaman sa future. What are the future skills that will make you survive and thrive pagdating ng panahon? In the age of AI, ang danger daw po, baka mapalitan na tayo ng robot. Napanood niyo po ba yung isang Facebook post na isang airport personnel, yung mga bagahe, iniitsa-itsa lang sa ladder? Sabi nila, a robot will never do that. Ako po, patay tayo dyan. Sabi ng iba, kaya pala ganun na nangyari sa bagahe namin. Bakit? UP. Iniitsa eh. At nakalagay doon yung mga famous na tanong, what country is this? Ano bang bansa ito? Sabi niya, wag mo nang tanangin kung anong bansa yan. Ganyan yan halos, no?
So, nung binasa ko po iyon, isa sa mga famous skills po na dapat natin practicein at dapat meron ka ngayon, number 1. Sabi mo nga sa katabi mo, skill. Dapat marunong kang lumangoy. Sino ho dito marunong lumangoy o hindi marunong lumangoy? Why? Kasi po, ang kakayahang lumangoy ay pang safety at survival. Pambihira, no? Hanggang ngayon, nasa 3 feet ka pa rin. Hindi, mag-aral pong lumangoy. Mag-aral. Kasi po, yan po yung may kinalaman sa survival ng isang tao. Saan ka man ilagay, kaya mo. Amen? Pangalawa, dapat marunong ka raw mag-drive. Sino dito marunong mag-drive? Sa Tom's World. Kailangan po ay marunong ka mag-drive. Bakit? Paano pag inoferan ka ng work sa mga darating na panahon? Ang bawat work ay may kinalaman po sa tanong na, kaya mo bang mag-drive? Ako, patay na tayo dyan. No? Nabasa ko po talaga to. Pangatlo, dapat po meron tayong emotional maturity. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang mature, di ba? Yung hindi po madaling magtampo, kaya po dalhin ang sarili. Bakit? Kasi po, mas matindi daw po ang pressure ng mga job hiring sa darating na panahon. Kailangan mas mahaba ang patience natin. Amen? Yung katabi mo ba ay mahaba bang patience niyan? O medyo sinisiko ka na ng konti, no? Panglima, resiliency. Yung kakayahang maging matatag kahit mukhang hindi na kaya. So of course, it also involves our emotional maturity. So hindi ko na ho pahahabain dahil mahaba-haba pa po ito, no? But did you know, mga kapatid, that the best ability we can learn in this life is the ability to believe and trust God? Alam niyo po ba ang pananampalataya sa Diyos? Ay hindi lang po yan pagpili eh. Yan po isang abilidad. At kung meron mang isang bagay na dapat mahusay ka at dapat paghusayan mo, ay yung pananampalataya sa ating Diyos. Ito nga, magandang tanong, no? Masasabi mo ba sa iyong sarili, mahusay po ako pagdating sa pagtitiwala kay Lord? Ang tanong ho dyan ano bang ibig mong sabihin? So yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Because the ability to believe means that it will open doors of blessing, opportunities, and breakthrough in our lives. Ibig sabihin po doon, hindi yung pag nag-pray ka ngayon, mag-give up ka na kaagad. Hindi yung pag nag-pray ka, tapos hindi sinagot ni Lord, ayaw mo na, papalitan mo na. Ayoko na mag-church, ayoko na manampalataya kay Lord. Hindi ho yung pag nanampalataya ka sa Panginoon, may hinihingi ka, yun pala ikasasama mo, ikakasira ng iyong buhay, magtatampo ka kay Lord. So that's what we mean when we say, learn the ability and master the ability to believe. So let's talk about faith. Sa Hebrews chapter 10 verse 39, meron muna unang paunang talata ho dito patungkol sa faith. Sabi dito, but we are not like those people who draw back and are destroyed. Hindi tayo kagaya ng mga tao, sabi ng sumulat ng aklat ng Hebreo, na naglaylo, umatras, at hindi lang po yun, inabandonan nila ang kanilang pananampalataya. Alam niyo po ba, ang bawat libro ng Biblia, may tema yan eh. Ang tema po ng Matthew ay kingship ni Jesus. Ang tema ata ng Lucas ay yung pagiging tao din ng Panginoon. Siya ay 100% man, 100% human. 100% God, 100% human. Sorry, no? I'd like to correct that, no? Ang tema po ng Hebreo ay patungkol po sa mga taong drifting away from the faith. How will they be able to go back and return sa ating Panginoon? Kaya nga po, pag binasa nyo po sa Hebrews 12, di ba, let us fix our eyes in Jesus, di ba? Yun po yung mga patutsada po ng sumulat. Sabi nila, si Apostle daw po ang sumulat yan eh. At totoo nga po, may mga tao na mukha sa una, matatag ang kanilang pananampalataya, but because it's faulty, shaky, madali pong mawala. Madaling masira. Yung iba po, iniwan at nawalay sila sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. But at the same time, sineselebrate naman nila yung mga tao po na nagpatuloy dahil po sa kanilang tamang pundasyon ng pananampalataya. Hebrews chapter 11, verse 1 to 3 naman, basahin natin ito.
Now, faith is the reality or the substance of what is hoped for. Faith is the proof or the evidence of what is not seen. For by it, our ancestors won God's approval, and by faith we understand that the universe was created by the Word of God. Paano daw po nilikha ang universe? Hindi ng Big Bang Theory, hindi ng evolution, hindi ng artificial intelligence, kundi po sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So that what is seen was made from things that are not visible. Intelligent design pala, hindi artificial intelligence. So dito ho ipinakita yung definition ng faith. Mamaya i-elaborate po natin yan. No? Sa Hebrews 11 verse 6 naman, dito po dinescribe yung kahalagahan ng pananampalataya. Alam niyo po, wag lang ho tayong mananampalataya, wag lang ho tayong mananalangin, aanib sa isang grupo na hindi natin naiintindihan para ano o bakit. Sabi dito sa Hebrews 11 verse 6, sabi dito, now, without faith, it is impossible to please God. Bakit mahalaga ang pananampalataya? Kasi ang pananampalataya, ito ho yung nagbibigay parangal sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, faith pleases God. And God blesses what pleases Him. Amen? So ang Diyos po, hindi ka binibigyan dahil naaawa lang siya sa iyo. Binibigyan na nakakatanggap ka dahil meron kang pananampalataya. Hindi ho yan paawa-awa effect lang, di ba? So you must have faith. Yun po yung sinasabi dito eh. Since the one who draws near to Him must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Sa Tagalog, subalit kung walang pananampalataya, imposible sa isang tao na maparangalan niya ang Diyos. Sapagkat sino man ang naghahanap sa Diyos ay dapat maniwala na siya ay narariyan. At siya ay nagbibigay gantimpala sa sino mang naghahanap sa Kanya. Mga kapatid, ang totoo niyan, lahat tayo dito may faith. Halimbawa po, pagsasakay ka ng jeep, naniniwala ka sa driver na kaya kanyang dalhin sa iyong destinasyon. Pag maglalakad ka sa tulay, naniniwala ka na yung inhinyero na gumawa ng tulay ay mahusay at matibay po ang kanyang paghagawa at hindi ka mahuhulog. Pag nagpapadoktor ka, umiinom ka ng gamot na ang prescription po ay galing sa isang doktor na ang sulat ka may hindi mo naintindihan. Pero naniniwala ka, tama? O sa mga estudyante naman ay mas naniniwala pa sa sinabi ni teacher. Naalala ko si Jehaya eh. Ganito Jehaya ang dapat gawin. Hindi po yan yung sinabi ni teacher eh. Sabi ko ba? Mas matindi pa ang paniniwala ng mga bata sa teacher. Eh oo nga naman kasi yun yung tama eh. So it's not that we don't have faith. It's just that our faith sometimes, ang object po niya mali. So therefore, for a Christian, it's not that we have a different faith. Rather, it is the object of our faith that set us apart. Pag sinabing object po, sino po ba ang sentro o pinatutunguhan ng iyong pananampalataya? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen ba? Walang iba kundi ang ating Panginoon. When we say object, importante po yan eh. Hindi lang mahalaga na meron kang faith o expression of faith, mahalaga din ang natanungin, kanino ka nananampalataya? Bakit? Dahil kung sino ang pinananampalatayahan mo, doon nakasalig kung magkakatotoo yung inaasahan mo. So when we trust God, we trust someone, big S, that we can see with our naked eye, but He is more real than the things we can see with our physical eyes. Totoo yun, di ba? Yun nga pong sinasabi ko sa inyo that the world will define faith as to see is to believe. But faith in the Bible means to believe is to see. Ito ho yung ibig sabihin niyan. Na ang Diyos na ating pinananampalatayahan ay mas totoo pa siya kaysa sa nakikita ng ating mata. At patutunayan po yan by the grace of God ng kanyang salita. So what are the basics of faith? Are you ready, mga kapatid? Number 1, knowing God is the reward of our faith. Ang pagkakilala sa ating Diyos, ang gantimpala ng ating pananampalataya. Sandali, Pastor, hindi po ba dapat blessing from God is the reward of our faith? No! First and foremost, ang gantimpala dahil nanampalataya ka ay ang pagkakakilala mo sa ating Panginoon.
Now, faith begins with believing that God exists. How many of you here believe that God exists? In other words, sino sa inyo dito ang naniniwala na merong Diyos, totoong may Diyos? Taas nga pong kamay. Okay? Sabi ng iba, nagtataas na rin yung iba. Tataas na rin ako, di ba? Okay? Gaya-gaya lang din po tayo, no? No, it's okay lang po. Ako rin, ganun eh. Gaya-gaya lang din. Tataas ko ang kamay ko kasi hindi nga ako sigurado eh. Pero along the way na itama naman eh. Faith believes that He rewards those who seek Him. Importante po to, kapatid. That you believe that God exists. This is the first step or foundation of Faith 101. Na nananampalataya ka na may Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, ako'y naniniwala na merong Diyos. Amen? Because ang nananampalataya na merong Diyos, sila daw po ang ginagantimpalaan at pinagpapala ng ating Diyos. Sino ho dito gustong pagpalain ng ating Panginoon? Now, ano po ang reward ng pananampalataya mo sa Diyos? Ang reward po ng iyong pananampalataya kay Lord ay ang pagkakakilala mo sa ating Panginoon. That is the reward of faith. Knowing God and to know God is the reward of our faith. It's not receiving something from Him. Kaya mali po ang faith ng iba. Kaya pag ang Diyos nagsimula na pong hindi ibigay ang hindi nararapat sa hinihiling ng isang tao, tingin niya walang Diyos. Amen po ba doon? So that's not faith. That's materialism. Amen? Of course, God wants to bless us. Sino dito may magulang? Pwede ba naman yan? Wala kang magulang? Lahat tayo may magulang, di ba? May tanong po ko sa inyo mga magulang. Lahat ba ng hinihingi ng mga anak nyo, binibigay nyo? Hindi. Amen? Halimbawa, humingi yung anak nyo, 5-year-old. Tay, pengi nga pong granada. Bibigay nyo ba? Tay, pwede po bang pahiram ng credit card nyo? Magsa-swipe lang po ako. Pwede ho bang mag-ano lang po ako sa Shopee, di ba? Hindi natin lahat binibigay eh. Pero ang totoong reward ng isang bata, hindi yung kayang ibigay ng kanyang mga magulang eh. Ang totoong reward ng isang bata ay yung katotohanan na meron siyang ama at nakikilala siya ng kanyang ama at kilala niya ang kanyang ama. Amen? That is the first step of Faith 101. Amen? It is knowing Him and the assurance that He knows you. Now, it's not enough to just believe that there is a God. Because that's not saving faith. Okay? Sabi ko sa inyo kanina, kailangan makilala natin ang Diyos. Manampalataya tayo na meron Diyos, pero hindi po sapat yon. Because sometimes it could be an intellectual affirmation lang. Dala ng ating pag-aaral, dala ng ating pag-oobserba, o nga, may faith eh, pero hindi po sapat yun eh. We must have a personal relationship with the God that you believe. Kasi or else, it will just be an intellectual knowledge. Halimbawa, kilala mo ba yung mayor dito? Yes. Ang tanong, kilala ka ba niya? Hindi. Kilala mo ba yung congressman sa district natin? Yes. Ang tanong, kilala mo ba siya? Hindi, di ba? So in other words, wala kayong direct relationship sa ating Panginoon. Now, sino ho dito nalalabuan na? Palilinawin pa po natin sa biyaya po ng ating Panginoon. No? Sa John 17 verse 3, sabi dito, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Ito daw po ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ano daw po yung buhay na walang hanggan? Hindi ang pagsisimba, pagsasakripisyo, pagbibigay ng ganito, ng ganon. It is by knowing the only true God and the Lord Jesus Christ whom God sent for us. Amen? So, linawin natin. Do you have faith? Taas kamay. Sino dito may pananampalataya? Okay. Pangalawang tanong, do you know God? Kasi po pwede hong may faith tayo, but we don't know God. Diba? Eternal life is knowing God by knowing Jesus. Alam niyo po, kaya ko to sinasabi, kaya ito yung Faith 101 at first step at very basic. Kasi, totoo naman talaga na nananampalataya tayo, kaya lang, very basic ho sa atin,
Ang magduda, ang maging skeptical. Everybody say skeptical. Yung ba, naniniwala ka pero hindi ka kagad naniniwala. Nagdududa ka, for example. Sino dito nakaranas ganito? Huwag uupo bagong pintura. O di kaya, huwag sasandal bagong pintura. Anong gagawin ng Pilipino? Hahawak talaga ba? Ay, oo nga. Ay, naku. Diba? O di kaya, umupo. Umupo nga. O di kaya, huwag papasok. May asong bagong panganak. Talaga? Pumasok pa rin. Di ba? So, naniniwala tayo sa una, pero likas sa atin ang nagdududa. Amen? Kaya nga po dapat ang faith natin nakasentro at nakatuon sa object, sa person. Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. This is the first faith fact. Faith is believing that the invisible is more real than the visible. Faith is believing that the invisible is more real than the visible. Binanggit ko kanina doon sa verse 3 pala ng Hebrews chapter 11 kung paano nalikha ang mundo. Paano daw po nalikha ang mundo? Sa pamamagitan daw po ng salita ng Diyos na lumabas sa kanyang bibig. Sabi niya, let there be light, and there was light. Basahin natin yung Genesis, di ba? Chapter 1. Sabi niya, let there be human o animals. And then, nagkaroon nga po. At nabuo ang mundo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya lang po kapatid, you may believe that, but other people don't believe that. Why? Because yung iba po, paniwala nila, hindi po, pastor, ang mundo nabuo dahil sa Big Bang Theory. Dahil po sa intelligent design. Dahil po sa theory of evolution. Alam niyo ba sabihin ng theory of evolution? Hindi ka galing sa tao. Galing ka sa unggoy. Ay, tatanggapin niyo po ba yan, di ba? Hindi naman natin tatanggapin yan, di ba? Pero, according to the Bible, merong isang Diyos na dakila at mabuti ang lumikha sa mundo at lumikha sa iyo. Everybody sabihin mo nga, may lumikha sa akin. Ang pangalan niya ay Diyos. Ang ating Panginoon. Now, mga kapatid, no? Science, kaya po nila nilalagay dito yung Big Bang Theory, intelligent design, and then theory of evolution because they only wanted to know how it happened. Everybody say, how it happened. Concern lang po ang science na i-research at usisain paano panalikha ang mundo. However, God and the Bible does not talk more about how it happened because the Bible focuses why we were created. And why we were created? To have a personal relationship with the Lord. Amen? Para magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Ang mga siyensya, hindi naman lahat, no? Ang kanila pong mantra at ang kanilang advokasya, malaman paano nalikha ang mundo. Pero never pa ho nilang dinesire na matapos nilang ma-discover na si Lord pa lang nalikha, they wanted to surrender their life in the Lord Jesus Christ. And they would say, that's faith. No, ang faith ay dapat nauuwi sa pagkakakilala sa ating Panginoon. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Now, we don't need to see and understand fully in order to believe that God is real and that He exists. Alam niyo po ba yon? Kasi po, pag sinabi ko sa inyo na ang mundo'y nalikha dahil sa Kanyang salita, lagi po ang isip ng tao ganito ang tanong, Pastor, paliwanag mo. Yun nga po kaya nga po ang faith, hindi mo kailangang maintindihan ng buo para manampalataya ka sa ating Diyos. Let's read this verse. So we do not focus on what is seen, but what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Yun po yung sinasabi ng Bible. Hindi tayo nakapokus lagi dun sa nakikita. Kasi nga, na-program yung isip natin na dapat yung nakikita, yun yung totoo. Alam niyo po ba na mas totoo pa ang Diyos na hindi mo nakikita kaysa doon sa nakikita mo? Amen ba? For example, yung katabi mo, maputi ba yan? Baka mamaya dati hindi maputi yan. Hindi yan totoo. Di ba? Marami nang hindi totoo ngayon, di ba? Mga fake galing China. Bakit ganito tayo mag-isip? Bakit ganito tayo mag-isip? First, because we must admit that there are many things that we cannot see with our naked eye. Do you believe on that? Para maintindihan natin kung how faith works, kailangan nating tanggapin na marami tayong nakikita
Ang maraming mga bagay sa mundong ito na totoo pero hindi natin nakikita. Agree? Okay, now, let me explain this ha. Back then, nung wala pang microscope, wala pa pong telescope, hindi natin alam na anong itsura ng buwan, anong itsura ng stars, anong itsura ng galaxy, ng Milky Way. Di ba? Pero sa mga nag-aaral ng science ngayon, alam nila yung planeta. Anong planeta pinakamalapit sa sun? Ha? Mercury. Kaya di ba, ang mahal ng mga bilihin dyan, di ba, sa Mercury? Kasi malapit sa sun yan, di ba? Anong planeta ang malayo sa sun? Ha? O kaya nga, di ba, maliit lang yan. Masarap kainin. Ay, puto pa lang ibig ko sabihin. Hindi, in other words, ngayon lang tayo nagka-picture, di ba? Pero hey, listen. Alam niyo ba na kahit wala pang telescope at wala pang nakakita doon, they are so real even though we can't see them. Just to make a point. Amen? Nasusundan niyo po ba? Now, alam niyo po ba na ang largest galaxy, Nax, mukha akong expert dito, no? Nabasa ko lang po ito. Ang largest galaxy is Galaxy IC 1011. Alam niyo po ba yung layo niya sa Earth? Billion light years away from Earth. Hindi ko nga alam kung totoo yung theory na pag ikaw din naglakbay sa kalawakan, pagbalik mo dito, matanda ka na. Magkakaedad ka na. Bakit yung light years daw po? Naku po, hindi ho siya kayang mag-measure sa ating pong panahon na meron po tayo buwan, araw, linggo. Of course, hindi pa po proven yun eh. Pero meron. And yet, mga kapatid, nakikita na po natin ito dahil sa mga astronaut, dahil sa mga telescope. But did you know, mga kapatid, even before the invention of telescope, God holds them all together in His hand. Proof? Isaiah 40 verse 12. Who has measured the waters in the hollow of His hand, or with the breadth of His hand mark of the heavens. Who has held the dust of the earth in the basket, or weigh in the mountains of the scales and the hills in a balance. None other than God. Wala ba dyan yung verse na yan? Sino na po ang bumuhat nun? Ang Diyos. So itong pinag-aaralan lang po ng mga siyensya, hawak ito ng kamay ng ating Panginoon, kaya hindi ito nahuhulog. Pag may nanligaw sa iyo at ang pangako niya, susungkitin ko yung bituin, matakot ka na. Bakit? Mamamatay tayo. Planeta yan eh. Malalaki yan. Huwag ka maniwala sa kanya. Kung kulangot pa, maniwala ka. Acts 17:28, in Him we live and have our being. Dahil sa Diyos na to, na hindi mo nakikita at hindi mo nakikita sa telescope, ang dahilan bakit ka buhay ngayon. And that's why we need to have our faith in the Lord. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. You don't need a powerful telescope to see God. You just need eyes of faith. Agree? Pangalawa, na dahilan, we've come to believe that the only things that are real are the things that we can see with our physical eyes. Ang tingin po natin, ang totoo lang, yung nakikita ng mata. No. Now, meron akong optical illusion na ipapakita sa inyo. Okay. Nakikita nyo po ba? Itong optical illusion na to, okay, I hope gumana ha. Gumagana ba? This is not actually a video, but this is a picture. Pero sino dito ang nakakita na medyo gumagalaw po yung mga blue? Nakikita niyo po? Gumagalaw po ba? Hindi gumagalaw. Kagabi gumagalaw yan eh. Ewan ko ano nangyari, no? Gumagalaw yan kagabi. Gumagalaw naman. Okay. Ay, salamat. Kala ko, no? Okay. Alam niyo po, ang tawag ho neto ng mga ophthalmologist is lateral inhibition. Ang utak natin, madaling madaya. Sabi mo nga sa katabi mo, yung utak na dadaya. Akala mo mahal ka niya, pero hindi pala. Ayun, di ba? Madali siyang madaya. Bakit? Kasi po, pinipili lang niya yung gusto niyang tingnan. Pero if you try to focus your eyes sa gitnang mga dot na to, makikita mo na hindi gagalaw yung blue. Okay. Palitan na natin kasi hindi gumagalaw eh. Mga kapatid, we don't see things as they are, we see them as we are. Parang tricky, pastora, tricky. No, ang ibig sabihin niyan, hindi mo talaga makikita ang mga bagay-bagay sa kung ano sila eh.
nakikita mo sila base sa kondisyon ng paraan ng pagtingin mo sa kanila. In other words, in the eyes of doubt, you will not believe that it's true. But in the eyes of faith, kahit hindi mo nakikita at mukhang imposible, posible siya. Ulitin natin. We don't see things as they are, we see them as we... Okay, number 2. Naku po, mukhang mag-o-overtime ako. Hearing God is the source of our faith. Hearing God is the source of our faith. So knowing God is the reward of our faith. Pangalawa, hearing God is the source of our faith. God offers to give you the gift of faith. So where do you get this faith or this gift? It comes from the Word of God. It comes from the Word of God. Kung gusto mong mapuno ng pananampalataya, basahin mo ang salita ng Diyos. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos. Alam niyo po, ang mundong ito, they always like a sign. Lord, give me a sign. Kung siya na ba talaga? Naalala ko dati sa Bible School Lord, ang unang lalabas sa pintuan ng dorm ng mga babae, yun yung liligawan ko. Lumabas po yung matanda po na bantay ng dorm. Ay, Lord, nag-joke lang po kami. Nakita mo na, di ba? Be careful what you ask for, di ba? Ang sabi ni Jesus, Matthew 12:39-40, this wicked and adulterous generation always ask for a sign. Hindi na natin babasahin yan ng buo. So, ang faith po, nagbusisimula sa salita ng Diyos. Romans 10:17. Faith comes from what is heard, and what is heard comes through the message of about Christ. Ang pananampalataya po ay nagmumula po sa salita ng Panginoon. Kaya dapat, may dala pa rin tayong Bible. Kaya sa church, ayoko po na nag-church tayo, wala tayong Bible. Why? Kasi dito po, ito po yung manual at reference ng faith natin. Baka mamaya ang faith mo, kinuhugot mo kung kani-kanino sa Facebook, sa karanasan ng ibang tao. Kita mo si kumare, si kumpare, yumaman, sinagot yung panalangin. Iba talagang pananampalataya niya. Talaga. No, we go back to the Bible. Amen? Kasi nandito po ang reference at manual ng ating pananampalataya. Meron po akong kwento para dito. May isang lalaki, tagalinis lang po ng eroplano. Umakyat po siya sa cockpit, ibig sabihin, yun po yung, doon umuupo yung mga piloto. Pinakialaman po niya yung cockpit, and then nakita po niya may manual how to fly an airplane. Sabi niya, kahit tagalinis lang ako ng eroplano, gusto ko rin pong pangarap ko rin magpalipad ng eroplano. So pagbuklad niya sa first page nakalagay, welcome. If you want to start off the engine, press the red button. Pinindot niya, babiruin niyo, umandar yung airplane. Yung makina. Sabi niya, gusto ko rin umusad to Sabi niya, second page, if you want to move the airplane, press the green button. Pinindot niya, nag-move nga. So, magarunong na ako magpalipad ng airplane. Simple lang pala. Tingnan niyo ulit sa third page. Sabi niya, if you want the airplane to fly and to soar, press the green button. So pinindot niya, lumipad talaga. Wow, sabi niya, praise God. Marunong na ako magpalipad ng airplane. Ang problema po, napalipad yata niya ng mataas masyado. Gusto niya bumaba. Pagbuklat niya po sa next page, sabi niya, sorry, this is manual number 1, by the manual number 2. Paano papalapagin ang airplane? Patay tayo dyan. Now, ano pong lesson? Kailangan may lesson dito, hindi yung natawa lang tayo Marami sa atin, pag nakaranas na ng tagumpay, feeling natin we're already a success. And sometimes we forget God. We think, I am okay na. Healed na ako, blessed na ako. You know what? Kailangan mo magbalik-balik uli lagi sa Panginoon. Because you need this. This is the manual. Hindi lang pagpapalipad. Kailangan mo ring matuto paano maglapag pabalik sa lupa. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, you need the Word of God. Mga kapatid, the devil will never admit, but the reason he wants you to give up is because he believes every word God has spoken about you. Kaya gusto kanyang mag-give up Kasi alam ni Satan kung gaano ka-powerful ang Word of God sa buhay mo O nga naman, pag nag-give up ka, sira at madedelay yung plano at pangarap ng Diyos sa buhay mo. So to speak. Kaya pag mas matindi po ang problema, never give up. Balik sa Word of God. Mag-devotion ka, mag-pray ka, makinig ka ng Word of God. Amen?
The devil believes God's word about you. The question is, do you believe it? Naniniwala ang demonyo sa pangako ng Diyos galing sa kanyang salita para sa iyo. Ang tanong, ikaw ba naniniwala? Pangatlo at panghuli, obeying God is the evidence of faith. Alam natin na this is very basic, 101 to. Bakit? Because if you don't obey, it only confirms you don't believe what God has said sa buhay po natin. Amen? Marami po mga mananampalataya ang nagpakita po ng kanilang pananampalataya sa pamagitan ng kanilang paggawa. Si Abraham, sumunod kay Lord. Inalay si Isaac, iniwan ng kanyang bayan. Si Noah, ginawa yung arko sa loob ng isang daang taon. So pinatunayan nila ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Sabihin mo nga sa katabi mo, if you believe, you will obey. Hindi po pwede pong naniniwala ka pero hindi ka gagawa, hindi ka susunod. Faith fact. Faith only becomes faith in the act of obedience. Kaya maraming mga tao, akala nila may faith sila, pero actually ang faith ay napapatunayan, napapalakas, at napoprove ng iba, lalo na po ng ating Diyos kung merong pagsunod. Kung may pagsunod. Amen? Faith is not an static thing. It's not like a museum artifact that can be studied or analyzed. Hindi po siya ganon. In its purest form, faith is an act. For a follower of Jesus Christ, faith is always proven by the good works that is done in obedience to our Father. Kikilos tayo. Si R.C. Sproul, ganito pong sabi niya, when there's something in the Word of God that I don't like, the problem is not with the Word of God. The problem is with me. Tama po ba yon? Minsan selective tayo di ba? Gusto mo pag ang usapan ay patungkol sa pagpapala, pagdating sa pagbibigay, ay di akin yan. Hindi ako para dyan, di ba? Gusto mo, patawarin ka ni Lord, pero ayaw mo magpatawad. Hindi kasi kalooban ni Lord sa akin yan So we don't select what we want to obey. And sometimes we question the Word of God. I've learned to never question God because if God will ask me back, I can never answer. Huwag kang magtatanong kay Lord dahil pag ang Lord nagtanong sa iyo, baka mamaya matameme tayo at hindi tayo makasagot. Amen? Kung meron man nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng faith, ito po yung walang iba kundi yung katabi mismo ni Jesus sa kanyang paglaki. Ang half-brother niya na si James. Ano pong sinulat na book ni James? James, di ba? Kaya sa Tagalog, ano bang Tagalog ng James? Hindi, libro ni James. Di ba? Libro ni James. Siya yung unang basketballista sa Bible, libro ni James. James chapter 2, verse 18 to 20. Ano sabi dito? But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without works and I will show you your faith by my works. O nga no? Kasi practical lang si James You believe that God is one. Good. Kahit ang demonyo nananampalataya, nanginginig pa. Senseless person, are you willing to learn that faith without works is useless? Totoo. So, sino dito nagpipray ng blessing, breakthrough sa buhay mo? Obey. Magtanim, magbigay, sumunod, mag-evangelize. Alam niyo, anong pinakamahirap na doctrine sa Bible? Sabi nila, the doctrine of Trinity, the doctrine of Holy Spirit, the doctrine of Christology. Ano bang mahirap na doctrine sa Bible? Sige nga po, what's the hardest teaching in the Bible? Alam niyo, hardest teaching sa Bible? Gusto niyo pong malaman? Yung hindi mo sinusunod. Ang evangelism, ang pinakamahirap na doctrine. Bakit? Hindi mo sinusunod Amen? Kung ano yung hindi natin ina-apply at sinusunod, yun yung mahirap na i-absorb at tanggapin natin. Kasi kung naniniwala ka na totoo yun, susundin mo. Amen po ba? Ang pagbibigay. Ganon din po ang pagbibigay. That's the hardest teaching in the Bible. Why? We are not doing it. Kasi kung hindi, wala na tayo dito. Nandun na tayo sa ating 3-story building. Pero sabi mo nga sa katabi mo, susunod na ako, malapit na kami doon. Parang wala yata masyadong sumunod, no? Kita nyo na, di ba?
Si Dietrich Bonhoeffer ang nagsabing, faith is only real where there is obedience, never without it. And faith only becomes faith in the act of obedience. Sa patotoo po ni Dietrich, sino si Dietrich Bonhoeffer? Siya po ang lumaban kay Hitler. Nilabanan niya si Hitler, gumawa po siya ng mga propaganda para iligtas ang mga Hudyo at tahasang labanan ang isang murderer na si Hitler. Pinapatay niya, di ba, ang milyong mga Hudyo eh. Hanggang siya'y nahuli. Pero kahit siya'y nahuli, may chance siyang makapagtago, maka-escape, pero pinili po niya na mag-suffer para sa Panginoon at nagmarka po ang kanyang paninindigan. At ang sabi po niya, faith is only real where there is obedience. Never without it. And faith only becomes faith in the act of obedience. Nung siya po ibibitay na, ganito pong huli niyang sinabi, this is the end, but for me, this is just the beginning of life. Ito na ang katapusan ng aking lupa, ang katawang lupa, pero sa aking spirito, ito pa lang ang pasimula ng bagong buhay kay Kristo. He understood that there is no faith without obedience. So, paano natin ito i-apply? Let's go to the application. Number 1, faith will face the problem but focuses on God's promises. I encourage you, kung may problema ka ngayon, huwag mong takasan, harapin mo. Why? Kasi sa pagharap mo ng problema, napapatatag yung pananampalataya mo. Pero hindi ka lang humaharap sa problema, tandaan mo, nakatuon ka sa pangako ng Diyos na magagawa mong solusyonan ang kinakaharap mong problema. Tapos nga pong kamay dito yung mukhang problema. Hindi yung may problema, yung mukha talaga na problema. Focus on God's promises. Amen? Number 2, believe that God is able to fulfill His promises no matter what. Sino po dito handang mag-antay sa katuparan ng Diyos sa kanyang mga pangako sa buhay mo? Say amen. Amen. Pangatlo, faith is able to see what others can't and won't see. Totoo yun eh. Yung hindi mo nakikita, kayang makita ng pananampalataya. Yung iba naman po, hindi po gustong makita yung nakikita mo. For example, when you invest your life to the Lord, yung iba po, it's not that they can see it, they just won't like to see it. Ayaw lang nila eh. Yung mga naglilingkod po dito kay Lord, mapalad kayo kasi nakikita nyo yung hindi nakikita ng iba. At nakikita kayo ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay po ninyo. Pang-apat, faith obeys what it believes about God. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, sunod ka. Sumunod ka. At pang-lima, faith believes that God is a rewarder. Sino po dito naniniwala malapit na ang gantimpala mo sa iyong pananampalataya at pagsunod sa ating Diyos? Faith is not believing that God can, it is knowing and believing that God will do it. God will do it. Amen? Meron pa akong dinagdag dito as we close in prayer. Post ka natin, Kuya. Next. To read much and practice nothing is to hunt much and catch nothing. Sobrang basa mo sa Bible. Kulang ng practice. Para kang nangangaso na walang mahuhuli. Amen? Kaya ang faith hindi intellectual eh. Kasi minsan ang intellectual nauuwi sa kulto. Nauuwi sa pagiging bulaang mangangaral. Alam nyo kami mga pastor, delikado ho yung aming kinalalagyan. We need your prayers. Why? We have the tendency to become heretic pag hindi kami nag-ingat. That's why kailangan naming bumalik-balik lagi sa salita ng Diyos. And we have mentors that we are accountable. Delikado sa isang matalino na nag-aaral ng Bible na wala pong nag-check sa kanya. At walang nagko-correct at hindi nagpapakorek. Amen? Pag may nagko-correct sa'yo, ibig sabihin nun, concerned sila sa'yo. At delikado po sa isang preacher, sa isang Christian, ang daming alam sa Bible, kulang sa gawa. Ang hilig po mag-quote ng Bible verses, hindi po kayo yon. Pero kulang sa action. That's not what faith means. Faith means doing for the Lord.
Amen? So, tayo nga po tayo at basahin po natin ito. Even though, no matter, yung susunod part. No matter, sabay-sabay nga natin ito sabihin. No, ready, go. No matter I choose, no matter I choose, even when I doubt, I will lift my hands. When I don't see a way with God, I know there's always a way. When I'm aching in my heart, I will choose to trust. Sino po dito nasasaktan ka, pero you still want to trust in the Lord? Amen? Let's close our eyes ngayong umaga na to. Sino ho dito, as you close your eyes, pinipili mong manampalataya sa ating Panginoon? At alam mo sa iyong puso, ang reward ng iyong pananampalataya ay ang pagkakakilala sa ating buhay na Diyos. As you close your eyes, may I encourage you for those who are ready and willing to lift your hands sa ating Panginoon. Once again, siguro po, ayusin po natin ang ating pananampalataya kay Lord. Sabayan niyo ako sa panalangin ito. Panginoon, itama niyo po ang aking pagtitiwala sa iyo. Lord, correct my faith. And let it be, Lord, na kayo ang focus at sentro ng aking pananampalataya. None other else, Lord. Today, I give my life to you. I make you my Lord and my Savior in my life. Mula ngayon, Lord, ikaw na ang Panginoon sa aking buhay. Ang makilala ka, ang pinakamatinding kantimpala ng aking pagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon. Lord, kahit nasasaktan ako, nahihirapan, pipiliin ko lagi magtiwala sa iyo. Thank you, Lord. Help me to obey what I believe. Help me, Lord, to move. Help me, Lord, to become a blessing. And help me, Lord, to please you. Because faith pleases God, and God pleases those who obey with faith. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. At palakpakan natin si Lord. Let's sing this song. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me
presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Merong isang portion sa Bible na ang mga disciple bumalik kay Jesus. They were telling stories, Lord, daming na-save. We saw Satan fall like lightning. Talagang they were bragging, no? Lord, ang tindi namin eh. Alam niyo po kung sabi ni Lord, magalak kayo, hindi dahil nakita niyo si Satanas na lumuhod sa inyo, natalo. Magalak kayo na ang pangalan ninyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. What do I mean? Sometimes faith will make you conqueror. Sometimes faith will help you overcome great challenges. Sometimes faith will make you be promoted or be blessed sa hinihiling ninyo. But sometimes faith is a contentment na kahit hindi pa sinasagot yung panalangin mo, you know, nakilala mo ang Diyos at kilala ka ng ating Panginoon. Lagi po namin itong sinasabi sa mga anak namin, mga anak, hindi nyo kailangan maging magaling. Ang mahalaga, kilala nyo ang Diyos. Na kayo ay may pagkakakilala sa ating buhay na Panginoon. Pwede bang hawakan mo yung katabi mo ngayon? If that's your wife or your friend's husband, sabi mo sa kanya, patuloy tayo magtitiwala kay Lord. Patuloy tayo mag-aantay. Sa ngayon na wala pa, we are contented in the Lord. Sino po dito nakokontento ka sa Diyos? Because you have faith, di ba? Kasi kilala natin ang Panginoon. Let us pray, Lord, our faith is founded in you. Our manual of faith is the Bible. So we surrender everything to you, Lord. Lord, yes, we would like to be blessed. We would like to experience breakthrough. As you allow it, as you will it, O God, in your proper time. Sa ngayon, Lord, mag-aantay kami. Pero Lord, that's okay because faith is a divine contentment in the Lord, knowing that you love us no matter what. Lord, hindi ito tungkol sa kaya mong ibigay, Panginoon eh. Ang pananampalataya po ay patungkol sa katotohanan na mahal nyo kami at kilala nyo po kami, kagaya po ng pagkakakilala namin sa inyo. Salamat po, Panginoon. We love you, we honor you, and we will choose to believe in you. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen. Let's all be seated, mga kapatid.